All right, good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. We now go to diary entry number 1249. It was August 19, 1937. Today, during adoration, the Lord gave me to know how much He desires a soul to distinguish itself by deeds of love. And in spirit, I saw how many souls are calling out to us, "Give us God." And the blood of the apostles boiled up within me. I will not be stingy with it. I will shed it all to the last drop for immortal souls. Although perhaps God will not demand that in the physical sense, in spirit it is possible and no less meritorious. Ngayon, sa panahon ng pagsamba, ibinigay sa akin ng Panginoon na malaman kung gaano niya hinahangad ang isang kaluluwa na makilala ang sarili sa pamamagitan ng mga gawa ng pag-ibig. At sa espiritu, nakita ko kung gaano karaming mga kaluluwa ang tumatawag sa amin. Bigyan mo kami ng Diyos. At ang dugo ng mga apostol ay kumulo sa loob ko. Hindi ako magiging maramot dito. Ibubuhos ko ang lahat hanggang sa huling patak para sa mga kaluluwang walang kamatayan. Bagaman marahil ay hindi hihilingin ng Diyos, iyon sa mga physical na kahulugan, sa espiritu ay posible at hindi gaano karapat-dapat. So ito yung mga kaluluwa na nangangailangan ng tulong upang sila ay magkaroon ng kaginhawahan. At nakita dito ni Faustina kung gaano karaming kaluluwa ang tumatawag sa Panginoon, humihingi ng Diyos, humihingi ng kaligtasan. But then, syempre wala na sila sa physical na katawan. Kaya napakahirap para sa kanila isalba yung sarili nila. They will have to suffer. They will have to pay for it. Kaya nga kailangan na tulungan sila, maipanalangin sila. Nung narinig ni Faustina yung sabi ng mga kaluluwa, "Give us God." Of course, this is not literal, no? So, kumulo ang dugo ng mga apostol sa kalooban niya. Parang dugo ni Jesus na bumuhos para sa sangkatauhan para iligtas ito. Kay Faustina, ganun din. She found the sense of helping these souls. Nahirap na nasa kalagayang kailangan nila ng tulong kasi nga on their own it would be very difficult. Ang paraan lamang para sa kanila ay dumaan sa mga stages in purgatory, for instance, para makapag-cleanse, makapaglinis sa sarili nila. Kaya lang syempre, because this is punishment, this is creating a toll to the soul. Kailangan nila ng tulong. Si Faustina, hindi man madamot, no? Kahit na utas pa niya ito, ibibigay niya hanggang sa kauli-ulihang patak na kanyang dugo para lang mailigtas ang mga kaluluwang ito. This is not a something na parang pagmamayabang, ano. But she would really do this just to save souls. Tayo, mahirapan tayong gawin kasi tayo mismo din nangangailangan eh.
because we need also purification. But then our prayers can also help them. Kung baga, ito yung paraan para mag-zero balance tayo or mag-offset and magkaroon ng balanse. And we also, kung kaya din natin, no, spill lahat ng ating kayang spill na dugo. And in the spilling of the blood, of course, may suffering yan. Hindi pwedeng wala. Pwede ba namang nasugatan ka, hindi masakit? Siyempre masakit. Eh ngayon, kung pipigyan mo pa yung dugo mo para sa lahat ng nangangailangan nito, mas matindi yung sakit noon. This is figurative again, no? But it is transformed into suffering. Para yung ating dugo ay mas feel natin. Mapadaloy natin sa mga tao na nangangailangan. Kailangan nating tanggapin yung sakit na kaakibat nito sa sakit at sakit, no? Kasi nga, to spill the blood, literally, para ma-spill mo yung dugo, kailangan masaktan. Hindi pwedeng komportable, parang kinikiliti ka lang, hindi ganon. Kumbaga, kung para tumagas ang dugo sa atin, kailangan nating sugatan ang sarili natin or masugatan. Masakit yon. Nga sa atin, gusto natin umampat agad ang sugat, umampat ang pagdurugo para maka-normalize uli. Kung kaya again, if we would like to really help these souls, we need to embrace suffering. We need to bear all the sufferings na kaakibat nito. Because again, spilling that blood would not be possible kung hindi masasaktan ang isang kailangan magbigay nito. Again, maraming kaluluwa na nangangailangan ng ating panalangin, ng ating pagmamahal at paggalingan. Hindi sasapat yung kapirasong tinapay para pakainin ng lahat ng nagugutom. Hindi sasapat ang lahat ng resources kung ano man tayo ngayon upang iligtas ang mga kaluluwa na wala namang kakayahang magpalaya ng sarili nila kung sila'y nakulong. Kung gawin man natin ang lahat ng corporal works of mercy para magawa natin yung matulungan ng significant number of people who are really needing help, ay kulang na kulang. Kung kaya, habang tayo nabubuhay, gawin na natin ang mga bagay na ito. No? Nang una, pwede natin ipanalangin ang mga kaluluwang na pupunta sa kung saan nahihirapan, no? Para lamang makapag-bahid puri. Kailangan natin sa mundong ibabaw pa lang ay mag-ari na tayo ng ating sarili. So mula doon sa simpleng ipagdarasal, pabigat na ng pabigat na we need to help physically, mentally, emotionally. And we really need to take on the sufferings. Nakaakibat ng ating pagsumikap na matulungan ang mga kaluluwa. Napakaraming kaluluwa. Multitude of souls are crying out para tulungan. And every day that we miss this, padami na padami yan. Kung kaya, huwag na nating ipagpalipan. Right after the PACOM, we are challenged to do our part to exercise mercy at all levels. And so, let us take on this challenge. Let the Lord use us upang mas maraming kaluluwa ang ating matulungan.